Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Eunice. Ako ang nagpadala ng kwento dati na pinamagatan yung magkakapitbahay na buntis at aswang sa ospital. Ang kwento kong ito ay hindi ko sariling karanasan, kundi patungkol sa karanasan ng aking kapatid. Kung naaalala mo, Sir Seth, sa una kong pinadala sa inyo na kapatid kong si Bastoy, sa huling kwentong pinadala ko na aswang sa ospital, ay nasabi kong nandito na kami sa ibang bansa kasama ang aking anak at asawa. Ito ay kinuwento lang din ng aking kapatid na si Bastoy. At nagpaalam naman ako sa kanya na kung pwede ko ba itong ibahagi sa mga kwento ni Thelmo. Pumayag naman siya. Bali, ilalagay ko po ito sa point of view ni Bastoy. Itong kwento na ito. Ako po si Bastoy. Meron akong karanasan na labis na nagdulot sa akin ng matinding trauma. Ako'y nasa 18 taong gulang pa lamang at meron akong lihim na ayaw ko sanang malaman ng lahat, pero dahil sa pangyayaring ito ay nabunyag ang aking pinakatago-tago. Ako po ay may boyfriend at nang sinabi ko nga nabuntis ako ay bigla na lamang naglaho na parang bula ang nobyo ko na ito. Open sa bahay namin ng boyfriend ko kaya kilala na siya dito sa amin. Pero ako, hindi ako open sa kanila. Kumbaga hindi ako legal sa pamilya niya. At ang alam ng pamilya niya ay wala siyang girlfriend at puro aral lang. Bigla na lang hindi pumasok sa eskwela ng boyfriend ko na walang kwenta. Matagal na akong hindi dinadatnan na tansya ko kung tama man ang bilang ko ay mag-4 na buwan na ang tiyan ko noon. Walang alam ang mama ko at ate ko na nagpapaaral sa akin noon. Ni sino man sa bahay namin, walang alam sa pagbubuntis ko. Nagsimula ang katakot-takot na karanasan ko nitong nagbakasyon ang aking mama pabalik sa kanilang lugar, sa Iloilo. Ang matitira sa bahay ay ang papa ko at ang kuya ko. Ang iba kong mga kapatid ay nasa ibang bansa at yun ang nagpapaaral sa akin. Buwan ng Marso, taong kasalukuyan. Nagbakasyon si mama pero 1 buwan lang naman. Meron kaming maliit na tindahan at doon kami nakatambay. Pero nang magbakasyon si mama ay sinara niya ang tindahan kong kaya't doon kami sa malaking bahay kasama ang pamangkin ko na si Bukol, si Papa at si Kuya. Tuwing gabi, lagi akong may nararamdamang naglalakad sa bintana namin banda. Noong mga panahon na yun ay hindi ko pa alam na buntis ako. 2 lamang kami ng pamangkin ko na laging busy naman sa cellphone niya. Pinapakiramdaman ko lang ang naririnig ko at ayaw ko rin ikwento sa pamangkin ko dahil magkakatakutan lamang kami. Lagi kong kachat si Ate Eunice na nasa ibang bansa at lagi kong ikinikwento sa kanya yon, na mas lalo naman akong tinatakot. Hindi ko naisip na aswang o anuman yon. Ang iniisip ko ay tao na magnanakaw o manyak. Hindi ko din masasabi na si Papa dahil lagi naman siyang wala at kung uuwi man, gabing-gabi na. Palagi ko lang pinapakiramdaman ang naglalakad at pag nasa pwestong bintana na ito, nawawala ang mga yabag na yon. Tapos ay naiisip ko pa na silipin pero sa sobrang takot ko ay hindi ko na ginawa. Minsan, may naririnig akong pusa na parang bata ang tunog na umiiyak. Kung minsan naman ay parang nag-aaway ng mga pusa. Minsan, meron pang sumisitsit at tinatawag ang pangalan ko.
Tumagal ito ng 1 buwan hanggang dumating na si Mama galing bakasyon. Nung dumating si Mama ay kinuwento ko nga sa kanya at sabi niya baka mga pusa lamang umano yon. Sinabi ng mama ko sa papa ko yon. Nag-away pa sila. Wala kasi kaming gate, Sir Seth, at ang naisip nga ng mama ko at papa ko, magnanakaw. Kasunod nito ay lagi na akong nagsusuka at doon na ako nakaisip na mag-pregnancy test. Positive. Buntis nga ako. Nilihim ko ito, lalo na kay Mama. Pero hanggang kailan ko malilihim, di ba? Ramdam kong tumataba na ako at lagi akong walang ganang kumain. Nang dumating si Mama, kinuha na si Bukol ng kanyang mama dito sa bahay dahil may makakasama na ako. Si Mama naman ay lagi namang gumagala, lalo na pag hapon na at ako ay laging naiwan na mag-isa. Mahilig kasi magbingo si Mama at nakakarating pa siya sa ibang barangay, kaya lagi siyang wala. So bali ito na nga, Sir Seth, ang nangyari ng gabing yon. Wala si Mama, wala din si Papa, at laging nandun sa barkada at nagiinom. Sobrang kaba ko dahil paggabi na at wala pa si Mama. Nasa tindahan ako ni Mama. Nararamdaman ko na malakas ang hangin nun. Naisip ko lang na baka uulan ng malakas. Naisip ko na sara ng tindahan pero dahil takot akong lumabas ay ang pinto lang ang sinara ko. At naupo ako sa dulo na hindi ako makikita para kung sakaling may bibili ay aakalaing walang tao. Pero hindi ko naman talaga inaasahan na may bibili nun. Dahil parang uulan naman talaga. Hanggang sa may naramdaman akong parang pagaspas ng pakpak na paikot-ikot sa tindahan. Malakas ang hangin. Bigla itong dumapo sa bubong namin at kitang-kita ko yung pagyupi ng yero. Bigla ko tuloy naalala ang dating nangyari nung nandito pa si Ate Eunice na buntis pa. Sobrang takot ko nun. Dala ko lang talaga mag-isa sa bahay. As in literal na ako lang mag-isa. Ni hindi ko magawang tumayo sa kinauupuan ko. Naisip ko na magdamit ng itim na damit dahil yun ang naaalala ko dati kay Ate Eunice, na lagi siyang nakaitim na damit o duster. Naisip ko na paano na ako kung anong mangyari. Walang tutulong sa akin. Kung kaya't nilakasan ko ang loob ko na kumuha ng bawang sa paninda ni Mama at mabilisang sinuot ang t-shirt na itim. Hawak-hawak ko lang sa kamay ko ang isang buong bawang nun. Naiiyak na ako. Hindi ko na alam ang gagawin. Bigla akong naalimpungatan ng maramdaman kong parang may tumutulo sa bandang noo ko. Naisip ko naman na ulan siguro yun pero nang mahawakan ko ay napakalapot na hindi mo maintindihan na parang langis na malagkit-lagkit pa. Gusto kong tingalain ang bubong namin pero dahil sa advance akong mag-isip, ayokong makita ang kung ano man ang pinagmumulan ng tulo na yon. Ang ginawa ko ay nagtalukbong ako ng kumot hanggang sa may narinig akong sumisigaw. Kilala ko ang boses na yon. Si Mama yon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Walang tao dyan. Anong bibilin mo? Tumayo ako noon at nakita ko sa tindahan ni Mama na mayroong isang babae na kumakatok pala sa may tindahan. Pero hindi pamilyar ang mukha. Nang papalapit na si Mama ay bigla na lamang din itong umalis. Nagtataka na nagtanong si Mama at hindi ako makapagsalita. Ang ginawa ko ay umiyak na lamang at doon na rin nalaman ni Mama na buntis ako at inaaswang na pala ako noon.
Nagtawag agad si mama ng manugluya o manggagamot. Pinatawas ako at sinilip ko pa ang bubungan. Nagtataka ako na wala namang butas pero bakit may tumulo kanina? Sinabi ko lahat sa manggagamot. Binigyan ako ng habak. Nagtanim din si mama ng manunggal at mga badyang. Kahit si papa ay nalaman na rin na buntis ako noon at galit na galit ito. Hindi ko mismo nakita kung ano mang nilalang ang nandun sa bubong pero ang tinitiyak ko ay may taong naroroon sa may tindahan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na buntis ako pero nang dahil sa pangyayaring ito ay nabunyag niya sa mga magulang ko ang sekreto ko. May 2023. May bumili sa tindahan namin na bata pa. Bumili siya ng itlog at nang ibigay ko, imbis na itlog ang hawakan niya, hinawakan niya yung kamay ko. Mahigpit ito na napasigaw ako noon. Halos ipasok niya pang ulo niya doon sa parang pintuan na maliit na lusutan ng pagkain o anumang bibili nila. Agad na dumating si mama. At pagtingin ko dun sa babae ay gulat na gulat ako dahil naging matanda ito na sa pagkatingin ko talaga kanina. Bata pa. Tatawa-tawa pa ito. Bigla siyang sinabuyan ni mama ng asin dahil nagluluto ito. At yun ang malapit sa kanya na paninda nun. Hindi ko mapaliwanag pero parang mas lalong tumanda ang mukha niya at parang nagalit lalo at biglang lumayo sa tindahan. Uugod-ugod na ito. Hinabol pa ito ni mama. Pero bigla na lamang itong nawala. Agad akong pinapasok ni mama sa malaking bahay at hindi na pinatao doon sa tindahan na yon. Yung kamay ko na hawak-hawak niya. Hindi ko namalayang nasugat at bumaon pala ang kuko niya doon. Magmula nun, palagi nang may bumibili sa amin na hindi pamilyar ang mukha. Lagi ko namang kilala ang mga bumibili sa amin nun. At para nga sa kaligtasan ko at sa anak ko. At siguro pati na din sa kahihiyan na maaring kaharapin ko ay pinapunta ako ng mga kapatid ko at magulang ko dito sa Maynila para tumira sa kapatid ko. Sinabi na lamang na mag-aaral lamang ako nun pero ang totoo, magtatago lamang ako para sa ipinagbubuntis ko. Kahit labag sa kalooban ko ay pumayag ako na dito tumira sa kapatid ko. At plano din namin na pag nakapanganak na ako nun ay iiwan ko yung anak ko dito at mag-abroad na rin ako. Nakapanganak na ako noon, Sir Seth, noong Hulyo. Nagpa-process na ako ng papers ko para pumunta sa abroad sa isa ko pang ate. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral ko pero itutuloy ko pa rin ang pangarap ko para sa anak ko na pinagkatiwala ko sa nakakatandang kapatid ko sa Manila. Maaring hindi masyadong nakakatakot para sa iba. Pero para sa akin, isa itong trauma. Laking pasasalamat ko lang na nandito ako sa Manila at wala namang aswang na nagbisita sa akin. Pero ayon kay mama nang umalis ako sa amin noon, wala na ring mga bumibili na paiba-iba sa amin. Hanggang sa ngayon, walang nakakaalam na nagbuntis ako at nakapanganak na.